Hello mga ka-farmers, for today's video ay magbabakuna tayo at yan nga ay second batch ng babakunahan namin ngayon. Sa pagbibigay mga ka-farmers ng bakuna, ang dapat na magdidesisyon o mag-i-schedule niyan ay yung consultant diyan sa inyong lugar. Dito naman sa aming inaalagaan, kami na nga ang desisyon kung ano yung mga bakuna na aming gagamitin dahil sa tagal naming nagtrabaho sa farm, alam namin na yun yung pinaka magaling na bakuna doon sa mga biik, na kapag nga kami ay nagbakuna ng ganon ay maganda nga yung mga biik hanggang doon sa paglaki. At bawat nga brand ng bakuna mga ka-farmers, may kanya-kanyang tinatrabaho yan doon sa katawan ng ating mga alagang baboy. At dahil nasa usaping pagbababoy tayo mga ka-farmers, may nagtanong nga sa amin kung ano yung paraan na aming ginagawa sa pagpili ng gagawing gilt. Ay napakadali lang naman ang katanungan ni Kuya. Syempre ho, ipipili kami ng babae. Hindi naman ho nagagawang gilts ang lalaki di ba? Ay pinapatawa ko lang naman kayo sir. Ay ang ginagawa, ganito ho yun. Kapag ho kami ipipili ng gagawin naming gilts, ay doon ho kami kumukuha sa anak ng magandang inahin. Kini ho, ang mga inahin ay may mga kulay ng irtag. Kapag ang irtag nga niyan ay green, ay digay kaganda ng inahinin ho niyan. At yan ho ay binili doon sa bilihan ng mga inahinin na magagandang klase. Kahit po ang mga yan ay magkakapareho ng irtag, ay pipili pa rin ho kami ng syempre yung magandang mag-perform. Baka iniisip nyo naman yung mga entertainer iyan ay hindi hugay out. Ang ibig ko hong sabihin mga ka-farmers, yung hindi sila nagkasakit noong sila ay nagbubuntis at saka yung magaganda ang birth weight ng mga ibiik na kanyang inianak. Mai-share ko lang sa inyo mga ka-farmers, merong mga babuya na kapag nanganganak yung kanilang mga inahin, yan nga po ay pagkalabas ng biik ay tinitimbang at inaalam kung ano yung timbang nung biik. Yan po yung tinatawag nilang birth weight. At diyan din po kami magbabase kung maganda ang birth weight nila. Kapag po nanganak yung napili namin na inahin na gagawin naming gilt, yung kanyang mga anak, ay lahat nga po ng babae ay aming siniselect. At yan nga po ay pagka process ko ay tinalagyan ko na po yan ng palatandaan na siya ay gagawing inahinin at yan po ay ihihiwalay na pag yan ay inilagay sa grower section para po hindi yan maibenta. At pagsasama-samahin nga namin ho yan doon sa isang pitak at yan po ay habang lumalaki at lumilipas yung mga araw, buwan, ay yan nga po ay meron diyang nare-reject. Ay di yun po ay huhugutin namin at isasama namin doon sa mga pambenta na patiner. Para po yan ay makapasa doon sa standard na gagawing inahinin, ay dapat po ay unang-una na titingnan namin diyan ay yung bilang o yung dami nung kanyang dede. At ang sunod ho namin na titingnan diyan ay kung matatag ba o maayos yung kanyang mga paa. Dahil syempre ho, yan ay magbubuntis, dapat ay kaya niya yung kanyang katawan. Dahil minsan ho mga ka-farmers, meron hong baboy na pag sa tamad naman ho, kahit ultimong kakain na lamang bagay tamad na tamad tumayo. Pag ho kayong pipili ng gayon, dahil isa pa ho yun sa inyong magiging sakit ng ulo. At kapag kami ay nakapili na mga ka-farmers ng gagawin naming inahinin, iyan nga ho ay starter ang aming ipinapakain ho diyan. Hindi na nga ho namin yan pinapakain ng grower at kapag ho yan ay umabot na sa 7 months o to 8 months at yan ho ay malapit ng maglandi, ayan nga ho ang ipinapakain na ho namin diyan ay breeder. Maganda ho sana kung gilt developer, kaya laang wala naman ho doon sa aming kinukuhanan ng pagkain. Di diretso na breeder, pwede naman ho yun.